Agad na napalingon sila Qinyan sa likuran at nakita nila ang isang payat na mukhang matandang lalaki na mabilis na lumalapit sa kanilang direksyon. Mabilis naman na nakilala ng mga disciple ang mukhang matandang lalaki kaya naman tinawag nila ito sa pangalan na Mowgli. Sa kabilang banda naman ay kitang-kita agad ang pagkairita sa mukha ni Qingzhou habang sinasabi na tigilan na raw ni Mowgli ang pagsunod-sunod sa kanya dahil wala itong may dudulot na mabuti. Ngunit hindi natinag si Mowgli at lapastangan nitong inalok si Qingzhou na samahan siya kahit sandali lamang dahil matagal na raw itong may pagtingin sa kanya. Lalo namang sumama ang ekspresyon ni Qingzhou nang marinig yun kaya agad niya itong inutusang umalis sa kanyang harapan sabay nagbanta na mapipilitan na raw siyang gumamit ng dahas. Subalit imbis na matakot si Mowgli ay mas naging mapangahas pa ito sa kanyang pagsasalita hanggang sa umabot sa puntong walang hiya na itong sumisilay sa katawan ni Qingzhou. Nang mapansin naman iyon ni Qinyan ay agad niyang tinakpan si Qingzhou sabay malamig na sinabi na ngayon lamang daw siya nakakita ng isang matandang lalaki na napakakapal ng mukha. Agad namang nagulat si Mowgli sa ipinakitang asal sa kanya ng ating bida at tinatanong niya kung sino raw ito gayong hindi niya raw inaasahan na may isang bagong salta na mga ngahas magsalita ng ganon sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Dahil dito ay malamig niyang tiningnan si Qinyan bago nagtanong kung kilala ba nito kung sino siya. Sumagot naman agad si Qinyan na hindi na raw mahalaga pa kung kilala niya si Mowgli dahil wala naman daw siyang balak na kilalanin ang isang hangal na kagaya nito. Matapos naman laitin ni Qinyan si Mowgli ay siya naman ang nagtanong kung kilala ba siya nito at habang tinatanong niya iyon ay nakangiti pa siya ng nakakaloko. Labis naman ang pagtataka ni Mowgli sa kanyang narinig gayong ang alam niya lang ay bagong recruit lamang ang ating bida kaya naman naguguluhan siya kung saan ito kumukuha ng lakas ng loob. Mahinahon siyang nagtanong kung sino raw ang ating bida at sa isip-isip niya nakakaramdam siya ng bahagyang kaba gayong inaakala niya na baka may malakas na background si Qinyan. Ngunit sa halip na diretsahang sumagot ang ating bida ay pinaglaruan lamang nito at seryoso nitong sinabi na isa lamang daw siyang martial artist mula sa isang maliit na lungsod na napiling puntahan ni Qingzhou. Sa madaling salita ay isa lamang daw siyang ordinaryong outer disciple na ngayon pa lamang tatapak sa Mystic Spirit Sect. Nang marinig naman iyon ng mga tao sa paligid ay agad silang napuno ng galit dahil nasayang lamang ang kanilang pag-aalala sa pag-aakala na may pambihirang pinagmulan si Qinyan ngunit niloloko lamang pala sila nito. Maging si Qingzhou ay hindi makapaniwala sa lakas ng loob ng ating bida na paglaruan ng lahat ng tao sa lugar lalong-lalo na si Mowgli na higit na mas mataas ang katayuan kaysa sa kanya. Maya-maya pa nang gagalaiti nang nagsalita si Mowgli at sinabi niya na pagbabayaran daw ni Qinyan ang lahat ng ginawa nito. Pinaghanda pa niya ang ating bida at binalaan na baka isang araw ay matagpuan na lamang itong nakahandusay sa isang sulok ng Mystic Spirit Sect kaya wag daw nitong kalimutan ang nangyari ngayon. Hindi naman nagustuhan ni Qingzhou ang lantarang pagbabanta ni Mowgli sa ating bida kaya agad niya itong binalaan na kapag may masamang nangyari kay Qinyan ay personal niya itong pananagutin. Dahil dito ay wala nang nagawa si Mowgli kundi ang pansamantalang umatras ngunit bago siya tuluyang umalis ay nag-iwan muna siya ng mensahe na hindi pa tapos ang alitan nilang dalawa ni Qinyan at sisiguraduhin niyang hindi magiging mapayapa ang pananatili nito sa Mystic Spirit Sect. Pagkaalis naman ni Mowgli ay agad ipinaliwanag ni Qingzhou na nagkamali ang ating bida ng taong binangga dahil si Mowgli ang anak ng third elder ng Mystic Spirit Sect kaya hindi dapat maliitin ang background nito. Dagdag pa ni Qingzhou na bagamat 7th grade yellow rank martial spirit lamang daw ang mayroon si Mowgli ay hindi naman daw nagkakalayo ang cultivation level nila. Ngunit walang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Qinyan at mariin pa niyang sinasabi na hindi siya natatakot kay Mowgli kahit pasabihing anak ito ng sect leader ng Mystic Spirit Sect. Napanatag naman ang loob ni Qingzhou nang marinig iyon gayong muli niyang nakita kung gaano katatag ang martial will ni Qinyan sa kabila ng kinaharap nitong banta sa buhay. Sa gitna naman ng pag-uusap nila ay biglang may sumabog na napakalakas na aura mula sa sentro ng kinatatayuan nilang lugar at labis iyong nakabulabog sa lahat ng naruroon. Maging si Qinyan at Qingzhou ay hindi makapaniwala na may isang bagong recruit na kayang magpakawala ng ganoong kalakas na pressure kaya naman agad niyang hinanap ang pinagmumulan nito. Pero sa hindi inaasahan na pagkakataon ay bigla na lamang naramdaman ni Qinyan ang isang nakakamatay na aura na direktang nakatuon sa kanya kaya naman napagtanto niyang siya ang target nito. Hindi nagtagal ay nagpakita na nga ang salarin na nagpapakawala ng malakas na aura at doon ay mas lalong napagtanto ng ating bida na tama nga ang kanyang hinala. Ang taong iyon ay si Lin Zi na isang genius na nagtataglay ng 9th grade yellow rank martial spirit at kaya ito naparito ay sa kadahilanang nakatanggap ito ng utos mula kay Mowgli na bigyan ng problema ang ating bida. Nang makilala naman ng mga naruroon si Lin Zi ay agad silang mga umatras dahil alam nilang walang magandang mangyayari kapag nasangkot sila sa gulo ng mga taong may matataas na talento at background. Nang makuha naman na ni Lin Zi ang atensyon ng lahat ay unti-unti na niyang binawi ang nakakamatay na aura na bumabalot sa buong lugar at pagkatapos nun ay lumapit siya kay Qingzhou para magbitaw ng mga matatamis na salita. Hindi rin niya itinago ang paghanga sa kagandahan nito at diretsahan pa niya itong inalok na maging magkaibigan daw muna sila upang mas makilala raw nila ang isa't isa. Subalit agad na tumanggi si Qingzhou at kitang-kita sa kanyang ekspresyon na wala siyang balak na makipagkaibigan sa mga hangal na ubod ng yabang.
Sa pagkakabigo naman ni Lindsay ay agad niyang ibinaling ang pansin kay Qin Yan sabay tinanong kung ito ba raw ang dahilan kung bakit siya tinanggihan ni Qingzhou. Sa isip-isip naman ni Qin Yan ay tila napakaraming hangal daw ang pakalat-kalat na lamang sa sect at mukhang marami-rami raw siyang kailangan na turuan ng leksyon pagdating sa hinaharap. Habang umiinit naman ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay bigla na lamang may lumitaw na naman na isa pang malakas na aura at kagaya ng nauna ay nagtataglay rin ito ng napakatindi na pressure. Ang bagong dating ay si Hulong na isa ring genius na nagtataglay ng 9th grade yellow rank martial spirit kagaya ni Lindsay kaya naman may kayabangan din ito sa katawan. Bukod pa roon ay dumagdag pa sa paglaki ng kanyang ulo ang katotohanang siya ang kinikilalang pinakamalakas sa mga bagong recruits gayong nasa 10th layer body tempering realm na agad ang cultivation niya. Gayunpaman sa halip na kabahan ng ating bida ay lalo pang nanabik ang puso nito sa mga nangyayari dahil pakiramdam niya ay tuluyan na nga siyang nakalabas sa maliit na mundo ng Linshui City. Agad naman na nakipagtalo si Lindsay sa ginawa ni Hulong na panggagaya sa kanya kaya nang gagalaiti niyang tinanong kung ano raw ang intensyon nito. Ngunit imbis na sumagot si Hulong ay tumawa lamang ito ng malakas sabay sabi na kung may problema raw sa ginawa niya ay maaari naman daw nilang pag-usapan iyon sa pamamagitan ng isang labanan. Handa raw siyang paslangin sa sampal ang sino man nalalaban sa kanya kaya naman mag-isip-isip daw si Lindsay bago siya tanungin. Sa mga binitawan namang salita ni Hulong ay wala nang naisagot pa si Lindsay kaya naman napakagat na lang siya sa kanyang labi habang nagtitimpi. Bigla naman niyang napansin si Qin Yan sa gilid kaya naman naisipan niyang idamay ito sa kahihiyan na dinadanas niya. Nakakaloko niyang hinarap si Hulong sabay sinabi na bagamat mataas daw ang cultivation nito ay hindi siya naniniwalang kaya nitong tapatan si Qin Yan na personal na pinili ni Qingzhou. Maging ang brother nga raw nilang si Mo Li ay hindi nito sinasanto kaya naman kung may dapat daw nakalabanan si Hulong ay si Qin Yan iyon. Mabilis namang naunawaan ni Qin Yan ang balak ni Lindsay pero wala siyang pakialam doon dahil hindi naman siya nakakaramdam ng kahit kaunting takot sa kung anong pwedeng mangyari. Tiningnan ni Hulong si Qin Yan at sinuri ang lakas nito ngunit matapos ang ilang sandali ay napansin lamang niya na ang cultivation ng ating bida ay nasa 5th layer body tempering realm pa lamang kaya naman labis siyang nadismaya. Sinabi ni Hulong kay Qin Yan na wala raw siyang panahon para sa isang taong kagaya nito dahil kitang-kita namang napakahina pa ng kanyang cultivation at hindi man lamang umaabot sa kalahati ng kanyang lakas. Nagtawanan naman agad ang mga nakarinig at inaasahan nila na mayroong magandang palabas ang magaganap ngayong may matuturuan daw ng leksyon. Si Lindsay ay iba ang iniisip gayong inaasahan niya na magpapakumbaba si Qin Yan sa harap ni Hulong dahil tiyak na matatakot ito sa laki ng agwat ng kanilang lakas. Ngunit kabaligtaran ang nangyari dahil imbis na matakot si Qin Yan ay agad pa nitong pinakawalan ang kanyang aura sabay malamig na sinabi na huwag siyang idamay sa kalokohan nilang dalawa. Dagdag pa niya na kung natatakot man si Lindsay kay Hulong ay huwag siyang isama rito dahil anumang oras ay handa siyang lumaban kahit pa umabot sila sa life and death hall ng sect. Matapos naman niyang sabihin iyon ay mas lalo pa niyang pinalakas ang kanyang aura habang hinihintay ang magiging tugon ni Hulong sa kanyang hamon. Namangha naman ang mga disciple sa paligid dahil hindi nila inaasahan ang tagpong ito sa kabila ng napakalaking agwat ng cultivation ng ating bida kumpara sa hinahamon nitong si Hulong. Bukod pa dyan ay malinaw din nilang naramdaman ng malakas na saber intent na nagmumula sa aura ni Qin Yan kaya naman tinatanong nila kung anong realm na ang naabot nun. Maya-maya pa maging si Hulong na kanina lamang ay minamaliit ang ating bida ay napilitang baguhin ang kanyang pananaw dahil napagtanto niya may tunay na itong kakayahan at higit sa lahat hindi ito isang duwag kagaya ni Lindsay. Samantala ay lalong nainis si Lindsay dahil sa halip na mapahiya si Qin Yan ay mas lalo pang gumanda ang imahe nito sa mata ng ibang disciples lalong-lalo na kay Hulong. Bigla namang nagsalita si Qingzhou at malamig na nitong kinukumpronta si Lindsay para sabihing hindi raw siya magdadalawang isip na paslangin ito kung ipagpapatuloy nito ang panggugulo sa mga disciple. Agad naman na natakot si Lindsay sa banta ni Qingzhou kaya naman sa huli ay wala na siyang nagawa kundi ang umalis habang nakakaramdam ng matinding kahihiyan. Gayunpaman ay nag-iwan muna siya ng mensahe kay Qin Yan na sisiguraduhin niyang mahihirapan ito sa nalalapit na trial of versatility kaya naman magkita na lang daw sila doon. Matapos naman ang kaguluhan ay eksaktong dumating ang elder ng Mystic Spirit Sect dahilan upang mapatingin ang lahat sa itaas. Dahan-daang bumaba ang elder mula sa itaas at mula pa lamang sa aurang inilalabas nito ay agad nang naramdaman ng mga bagong disciples ang nakakatakot nitong lakas. Nang huminto naman ito sa pagbaba ay agad nitong sinuri ang mga bagong disciples upang makita kung sino ang may pinakamataas na talento at hindi rin nagtagal ay namangha ito ng matuklasan na may dalawang disciples na nagtataglay ng 9th grade yellow rank martial spirit. Pinuri niya ang dalawa at sinabihan na pagbutihin daw ng mga ito ang pagkukultivate dahil umaasa siyang makakakita siya ng magagandang resulta pagdating sa hinaharap. Pagkatapos naman niyang suriin ang talento ng lahat ay sinimulan na niyang ipaliwanag ang mga mangyayari bago sumapit ang trial of versatility makalipas ang 10 araw. Ayon pa sa kanya ay maaaring magtungo ang lahat ng bagong disciple sa skills library upang pumili ng martial technique na kanilang gagamitin pero isang technique lamang daw ang maaaring kunin ng bawat disciple.
Maliban daw kila Lindsay at Wulong ay wala na siyang pinapayagang pumili ng dalawang teknik kaya naman umaasa daw siya na susunod ang lahat. Mahigpit ding binalaan ng Elder ang lahat na ipinagbabawal ang anumang uri ng gulo o labanan sa loob ng 10 araw kaya naman kung sino man daw ang lumabag sa patakaran na iyon ay agad na mapapatawan ng mabigat na parusa. Nang marinig naman iyon ni Lindsay ay lalo siyang nainis dahil nangangahulugan iyon na matatagalan pa bago siya makaganti kay Qin Yan. Kasunod naman ng mahabang paliwanag ay tuluyan nang nagtapos ang pagpupulong kaya agad na nagtungo ang mga bagong disciples sa skills library upang maghanap ng mga martial techniques. Hindi rin nagpahuli si Qin Yan at mabilis na nagtungo roon upang maghanap ng bagong teknik na maaaring makatulong sa kanya pero pagdating niya sa harapan ng skills library ay agad niyang napansin ang isang matandang lalaking nakaupo sa tabi ng pasukan. Nang maramdaman niya ang presensya nito ay hindi niya maiwasang mabigla dahil malinaw niyang nakikita na mas malakas pa ito kaysa sa elder na nagsalita kanina. Dahil dito ay magalang siyang yumuko sabay nagbigay ng mainit na pagbati hindi bilang matandang tagabantay bagkus bilang isang elder ng sect. Ngunit umiling lamang ang matanda sabay sinabing isa lamang daw siyang ordinaryong matandang tagabantay ng skills library at hindi isang elder ng sect kaya naman maaari na lamang daw siyang tawaging Old Shan. Hindi naman pinansin ni Qin Yan ang tila pagpapanggap ng matanda gayong naisip niya na baka may malalim itong rason kung bakit niya ginagawa iyon. Samantala na natiling nakatingin si Old Shan sa papalayong likuran ng ating bida habang lihim na namamangha dahil hindi niya inaasahan na may isang 5th layer body tempering realm cultivator na kayang maramdaman ng tunay niyang lakas. Sa loob ng skills library ay agad na sumalubong kay Qin Yan ang napakaraming martial technique manuals kaya naman napuno ng kasiyahan ang kanyang puso habang tinitingnan ang hindi mabilang na mga aklat sa paligid. Pero hindi rin nagtagal ay napalitan agad ng pagkadismaya ang kanyang saya nang matuklasan niyang walang saber art na makikita sa unang palapag ng skills library. Sa kalagitnaan naman ng pagkadismaya niya ay muli na namang nagpakita ang hangal na si Lindsay at kagaya ng gawain nito ay walang tigil na naman itong nag-ingay ng kung ano-ano. Agad naman niyang hinarap ito at malamig na sinabing wala siyang panahon na makipag-usap sa walang katuturan na bagay kaya naman agad itong napatahimik. Gayunpaman ay bakas na bakas sa mukha ni Lindsay ang labis na pagkapahiya at sa isip-isip pa nito ay pinaslang na raw niya ang ating bida kung hindi lamang ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa loob ng skills library. Dahil wala siyang magawa ay pilit niyang kinontrol ang kanyang galit at pinaringgan si Qin Yan na matapang lamang daw ito dahil laging nasa likuran nito si Qingzhou. Huminto naman agad si Qin Yan at sarkastikong pinuna ang sinabi ni Lindsay gayong ito raw ang tunay na natakot ng kumprontahin siya ni Qingzhou at Wulong. Dagdag pa ni Qin Yan na dapat daw ay tigilan na ni Lindsay ang pagpapantasya kay Qingzhou dahil hindi raw iyon magkakagusto sa isang duwag na puro lamang salita. Dahil naman sa sinabi ni Qin Yan ay tuluyan ng sumabog ang galit ni Lindsay kaya naman hindi na nito napigilan ang sarili at agad na naghanda upang magpakawalay ng isang malakas na atake. Ngunit sa kaparehas na sandaling iyon ay biglang dumating si Old Shan at mariin nitong pinatigil ang plano ni Lindsay na gulo. Nang makita ni Lindsay si Old Shan ay agad siyang napaatras habang puno ng pangamba gayong alam niyang hindi niya kayang harapin ang galit ng tagabantay ng skills library. Nang tuluyan namang kumalma ang sitwasyon ay biglang sinabi ni Old Shan na kung mayroon daw hindi pagkakaunawaan ang dalawa ay maaari nila itong resolbahin sa pamamagitan ng isang martial talent battle sa halip na gumamit ng dahas. Ipinaalala rin niya na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay at pakikipaglaban sa loob ng Mystic Spirit Sect lalong-lalo na sa loob ng skills library na naglalaman ng napakaraming mahahalagang martial techniques. Naitanong naman agad ni Qin Yan kung ano ang martial talent battle at doon ay ipinaliwanag ni Old Shan na isa itong uri ng kompetisyon na ginagamit upang masukat ang tunay na talento ng isang martial artist. Sa pamamagitan daw nito ay malalaman kung gaano kataas ang potensyal at kakayahan ng isang martial artist simula pa lamang nang siya ay isinilang. Nang marinig naman iyon ni Lindsay ay agad siyang sumang-ayon sa mungkahi ni Old Shan at diretsahan niyang hinamon si Qin Yan na sumailalim silang dalawa sa isang martial talent battle. Sa loob-loob ni Lindsay ay tiyak na siya ang magwawagi dahil nagtataglay siya ng 9th grade yellow rank martial spirit at mas mataas iyon kumpara sa taglay ni Qin Yan. Bukod pa rito ay mayroon ding espesyal na kakayahan ng kanyang martial spirit na nagpapataas ng kanyang talento sa pag-aaral ng martial techniques kaya naman dagdag pa iyon sa kalamangan niya. Walang pag-aalinlangan namang pumayag si Qin Yan sa hamon pero nais daw niyang gawing mas interesante ang labanan kaya naman nagmungkahi siya ng isang pistahan. Sinabi niya na ang sinumang matalo sa kanilang dalawa ay mawawalan ng karapatang pumasok sa skills library habang buhay kaya naman kung papayag daw si Lindsay doon ay maaari na nilang gawin ang martial talent battle ngayon din. Nang marinig naman iyon ng lahat ay agad silang nabigla dahil hindi nila inaasahan na ganoon kabigat ang pustahan na gustong mangyari ni Qin Yan. Para kasi sa isang disciple ng Mystic Spirit Sect ay napakahalaga ng skills library dahil doon matatagpuan ang napakaraming makapangyarihang martial techniques na labis na kailangan habang patuloy na umaangat. Maging si Lindsay ay napaisip ng marinig ang kondisyon ni Qin Yan dahil aminado siyang napakalaking kawalan kung sakaling matalo siya at mawalan ng karapatan na makapasok sa skills library.
Napansin naman ni Chinyan ang tila pagdadalawang isip ni Lindsay dahilan para masabi niyang maaari naman daw itong umatras na lang kagaya ng nakagawian nitong gawin tuwing nakakaharap ng mas malalakas na kalaban. Dahil naman sa ginawang pang-uuyam ng ating bida ay tuluyan ng napilitan si Lindsay na tanggapin ang pustahan at sa puntong iyon ay wala nang atrasan ang kanilang laban. Nang magkasundo ang dalawang panig ay wala na ring nagawa si Old Shan kundi ang maging saksi sa kanilang kasunduan. Bilang tagabantay naman ng Skills Library ay siya na rin ang magpapatupad ng magiging resulta ng pustahan kaya naman simula daw ngayon ay haharangan na niya ang kung sino man na matatalo. Mas lalo namang sumigla ang paligid sa binitawang salita ni Old Shan at para sa kanila ay magandang laban ito dahil tiyak na magiging katatawanan daw kung sino ang matatalo sa dalawa. Sa kanila namang pananaw ay napakalaki ng kalamangan ni Lindsay dahil nagtataglay ito ng 9th grade yellow rank martial spirit habang si Chinyan naman daw ay isa lamang bagong disciple na hindi gaanong kilala. Makalipas ang ilang sandali ay hindi na pinatagal pa ni Old Shan ang pananabik ng lahat kaya agad niyang inilabas ang bagay na gagamitin sa pagsukat ng talento ng dalawa. Ipinaliwanag naman agad ni Old Shan na ang bagay daw na nasa kanilang harapan ay tinatawag na Ocean Crescent Boulder at isa itong espesyal na kayamanan na ginagamit upang masukat ang limitasyon ng talento ng isang martial artist. Sa pamamagitan daw ng Ocean Crescent Boulder ay maglalabas ito ng iba't ibang kulay ng liwanag na sumisimbolo sa antas ng kanilang talento at saad pa niya na ang mga kulay na maaaring lumabas ay pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo, at violet. Ang pulang liwanag ang kumakatawan sa pinakamababang antas ng talento habang ang violet naman daw ang pinakamataas. Matapos namang magpaliwanag ni Old Shan ay agad na nagkusang loob si Lindsay na mauna at mayabang nitong sinabi na imulat ng mabuti ng lahat ang kanilang mga mata at huwag daw kukurap upang malinaw nilang makita kung gaano kataas ang kanyang talento. Kasunod nun ay inilapat na niya ang kanyang palad sa Ocean Crescent Boulder at sa sandaling dumampi ang kanyang kamay rito ay agad itong naglabas ng berdeng liwanag na kumakatawan sa ika-4 na antas ng talento. Hindi nagtagal ay lalo pang lumakas ang liwanag hanggang sa maging kulay asul ito at dahil dito ay namangha ang lahat ng nakasaksi sapagkat napakataas na ng ganoong antas ng talento para sa isang bagong disciple. Gayunpaman ay hindi pa rin nasiyahan si Lindsay dahil para sa kanya ay hindi pa yun ang hangganan ng kanyang potensyal kaya naman agad niyang inilabas ang kanyang 9th grade yellow rank martial spirit upang mas lalo pang pataasin ang resulta. Sa tulong naman ng kanyang martial spirit ay matagumpay niyang naitaas ang antas ng liwanag mula asul patungong indigo kaya nang makita iyon ng kanyang mga taga-suporta ay agad silang nagsaya at lalong naniwala na siya ang magwawagi sa kanilang pistahan. Maging si Old Shan ay bahagyang napangiti dahil bagamat hindi pa iyon ang pinakamataas na antas ng talento ay maituturing pa rin itong isang napakagandang resulta. Dahil naman sa mga papuling natanggap ni Lindsay ay mas lalong lumaki ang ulo nito at pagkatapos nun agad niyang hinamon si Chinyan na sumunod na upang malaman na kung sino raw talaga ang may mas mataas na talento sa kanila. Sa isip-isip naman ni Old Shan ay napakaliit daw ng posibilidad na manalo si Chinyan dahil sa buong kasaysayan ng Mystic Spirit Sect ay iilan lamang ang nakapagpakita ng violet na liwanag kaya hindi siya umaasang malalampasan pa ng ating bida ang naging resulta ni Lindsay. Ngunit hindi pinansin ni Chinyan ang mga iniisip ng lahat sa kanya bagkus kalmado lang siyang lumapit sa Ocean Crescent Boulder at inilapat ang kanyang kamay dito. Subalit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay pulang liwanag lamang ang lumabas mula sa bato senyales ng pinakamababang antas ng talento kaya naman nagtawanan agad ang mga disciple na nasa paligid nang makita iyon. Samantala ay lalong naging kampante si Lindsay at halos hindi na maitago ang kanyang saya ngunit biglang ngumiti si Chinyan sabay sinabing tingnan daw ng lahat ang susunod niyang gagawin. Maya-maya pa ay unti-unting nagbago ang pulang liwanag at naging kulay berde na ito sa isang iglap kaya nang masaksihan iyon ng mga naruroon ay labis silang mga nagtaka. Hindi nila alam kung paano iyon nangyari dahil wala naman silang nakitang anumang ginawa si Chinyan upang mabago ang resulta. Gayunpaman hindi pa man sila nakababawi sa kanilang pagkabigla ay muli na namang tumaas ang antas ng liwanag ni Chinyan hanggang sa maging kulay indigo na nalabis hindi inaasahan ng lahat. Sa punto namang iyon ay tuluyan ng nagulantang si Lindsay dahil naabot na ni Chinyan ang kaparehong antas na ipinakita niya kanina kahit na hindi pa nito inilalabas ang kanyang martial spirit. Habang ang lahat naman ay natitigilan sa kanilang nasasaksihan ay nanatiling kalmado si Chinyan at patuloy lamang na nakahawak sa Ocean Crescent Boulder na parabang hindi pa ito tapos. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang sumabog ang isang nakasisilaw na violet na liwanag mula sa ibabaw ng bato at sobrang lakas ng puwersa na dala nito dahilan para mapa-atras ang ilang sa mga disciple. Nang makita naman iyon ni Old Shan ay tuluyan siyang natigilan gayong hindi siya makapaniwala na muli siyang makakakita ng isang disciple na nagtataglay ng ganitong kataas na talento sa loob ng Mystic Spirit Sect. Samantala ay isa-isang natahimik ang mga disciple kanina lamang ay nang iinsulto kay Chinyan dahil hindi nila alam kung paano nila paniniwalaan ang isang bagay na mahirap tanggapin para sa kanila. Nang tuluyan namang makumpirma ang resulta ay agad nang idineklara ni Old Shan na si Chinyan ang nagwagi sa martial talent battle at sa sandali namang marinig iyon ni Lindsay ay agad na nanghina ang mga tuhod nito.
Hindi niya matanggap na natalo siya ni Qin Yan sa larangan ng talento kahit na hindi pa nito inilalabas ang kanyang martial spirit. Habang nanghihina naman si Lin Zi ay harap-harapan siyang inutusan ni Qin Yan na umalis sa skills library gayong malinaw raw na siya na ang nagwagi. Sa utos namang iyon ng ating bida ay biglang nabuhayan si Lin Zi at tangka na sana siyang susugod ngunit agad lang siyang pinigilan ni Old Shan. Mahigpit nitong sinabi na tanggapin na raw ni Lin Zi ang resulta at umalis sa skills library sapagkat simula raw sa araw na ito ay wala na itong karapatang makapasok pa roon habang buhay bilang pagtupad sa kanilang naging pastahan. Wala namang nagawa si Lin Zi sa matibay na utos ni Old Shan kaya napakagat na lang siya sa kanyang labi habang iniisip na magtutungo muna siya kay Molly para alamin kung may magagawa ba ito sa kanyang sitwasyon. Sa huli ay tuluyan nang umalis sa skills library si Lin Zi kasama ang kanyang mga hangal na taga-suporta at hanggang sa huling sandali ay nagpapakita pa rin sila ng galit kay Qin Yan. Nang makaalis naman ang lahat ay dalawa na lamang silang naiwan sa loob ng silid ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nag-alok si Old Shan na sumunod daw sa kanya si Qin Yan dahil mayroon daw silang pupuntahan. Wala namang naging dahilan si Qin Yan para tumanggi kaya naman sa sumunod na sandali ay magkasama nilang nilisan ang skills library sabay nagtungo sa simpleng pagoda na tinitirhan ni Old Shan. At hindi rin nagtagal ay nakapasok din sila sa loob at doon ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Old Shan kaya agad niyang iniabot kay Qin Yan ang isang espesyal na badge ng Mystic Spirit Sect. Ipinaliwanag pa niya na sa pamamagitan daw ng badge na iyon ay magkakaroon si Qin Yan ng karapatang pumasok sa ikalawang palapag ng skills library anumang oras na kanyang naisin. Bukod pa rito ay maaari rin daw si Qin Yan pumili ng kahit ilang martial techniques doon kaya naman makakatulong daw ito sa mabilis nitong pagunlad. Hindi naman naunawaan ni Qin Yan ang ginagawa ni Old Shan kaya sa umpisa ay tumanggi muna siya sabay nagtanong kung ano ang kapalit ng pagtulong nito sa kanya. Napangiti naman si Old Shan sa tanong ng ating bida sabay napasabi na wala naman daw siyang hinihinging kapalit dahil ganito raw talaga siya sa mga disciple na nagpapakita ng pambihirang talento sa sect. Paglilinaw pa ni Old Shan na kung nagkataon pa nga raw na mas mataas pa ang nakuhang resulta ni Qin Yan kanina ay baka pinahintulutan niya itong magkaroon ng unlimited access sa skill library kaya naman wag na raw itong mag-isip pa ng kung ano-ano. Halos kuminang naman ang mata ng ating bida nang marinig yun dahil kung alam lang daw niya na mayroon pang mas mataas na level sa violet light na nakuha niya kanina ay baka nilagpasan pa niya ito. Naging interesado naman si Old Shan sa pahayag na binitawan ni Qin Yan kaya naman diretsahan na niyang tinanong kung nais ba nitong muling sukatin ang hangganan ng kanyang talento gamit ang mas mataas na uri ng Ocean Crescent Boulder. Mabilis namang pumayag si Qin Yan sa alok dahil maging siya ay nais malaman kung ano ang tunay niyang limitasyon ngayong nalaman niyang may mas mataas pa pala kaysa sa kanyang inaakala. Tila nayabangan naman si Old Shan sa mga huling salita ng ating bida pero hindi na niya iyon pinansin pa at agad na lang niya itong inutusan na magsimula. Wala naman ang naging tugon pa si Qin Yan bagkus mabilis na lang niyang pinakawalan ng kanyang Divine Battle Spirit sabay inisip na alam niyang madali lamang para sa kanya ang lampasan ang nauna niyang resulta. Dahan-dahan siyang lumapit sa Ocean Crescent Boulder ngunit bago pa man dumampi ang kanyang kamay rito ay bigla na lamang nagsimulang magkaroon ng maliliit na bitak ang paligid nito kaya bahagya siyang nag-alangan. Si Old Shan naman ay mabilis na naging seryoso at sa mga puntong iyon ay napagtanto niyang hindi nga nagbibiro si Qin Yan sa binitawan nitong mga salita kanina. Maya-maya pa natuluyan nang nawasak ang Ocean Crescent Boulder at gulat na gulat sila parehas dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari. Natakot naman si Qin Yan sa pag-aakala na pagbabayarin siya ni Old Shan gayong batid niyang may mataas na halaga ang Ocean Crescent Boulder. Pero kabaliktaran pala ang magiging reaksyon nito gayong ilang sandali lang ang lumipas ay ngumiti din si Old Shan. Doon lamang napagtanto ni Qin Yan na pinagtripan lamang pala siya ng matanda. Sinabi naman ni Old Shan na wala raw siyang dapat ipag-alala dahil hindi niya kasalanan ang pagkawasak ng Ocean Crescent Boulder. Matapos kumalma ng ating bida ay muli na namang naglabas si Old Shan ng isang badge at iniabot ito kay Qin Yan. Ipinaliwanag niya pa na ang badge na iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa nauna niyang ibinigay dahil sa pamamagitan nito ay magkakaroon daw ang isang disciple ng karapatan na malayang makapasok sa kahit anong palapag ng skills library. Bukod pa rito ay magkakaroon din daw ng karapatang pumasok sa Treasure Vault ng Mystic Spirit Sect ang disciple na nagmamay-ari nito. Nang marinig naman iyon ni Qin Yan ay agad niyang tinanggap ang badge at buong puso na nagpasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay sa kanya ni Old Shan. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na siya at muling nagtungo sa Skills Library upang subukan kung totoo nga ang bagong badge na taglay niya. Naiwan naman si Old Shan sa kanyang pagoda habang pinagmamasdan ng papalayong likuran ng ating bida at sa loob-loob niya ay hindi niya lubos maisip na ganun kataas ang talento ni Qin Yan. Sa nakalipas na 100 taon ay ngayon lamang siya nakakita ng isang disciple na hindi masukat ng Ocean Crescent Boulder kaya naman mukhang dumating na raw ang tamang panahon. Tumingala siya sa kalangitan sabay marahang nagsalita sa kanyang sarili na natagpuan na niya ang disciple na matagal nang hinahanap ng kanyang senior brother at sa wakas ay matutupad na rin daw ang kanilang matagal nang hinihintay.
Samantala ay mabilis na nakarating si Qin Yan sa Skills Library at agad niyang tinahak ang hagdan paakyat sa ikatlong palapag dahil umaasa siyang makakahanap doon ng isang saber art na aakma para sa kanya. Sa ikatlong palapag ay may isang elder na nakatalaga bilang tagabantay at nang makita nito si Qin Yan ay agad niya itong pinigilan sabay sinabihan na wala raw karapatan ang mga bagong disciples na umakyat sa bahaging iyon ng Skills Library. Dahil doon ay agad inilabas ni Qin Yan ang badge na ibinigay ni Old Shan sabay ipinakita iyon sa elder. Sa umpisa ay walang balak na tingnan ng elder ang badge ngunit nang malinaw niyang masulyapan ang disenyo nito ay agad siyang natigilan. Mabilis niyang binalikan ang badge at sinuring mabuti ang bawat detalye nito at ilang sandali pa ay bigla siyang napamulat sa matinding pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na ang hawak ni Qin Yan ay ang Scarlet Fang Purple Dragon Badge dahil ito lang naman ang pinakamataas na uri ng badge sa buong Mystic Spirit Sect. Sa kalagitnaan naman ng pagkabigla ng elder ay nagtanong si Qin Yan kung maaari na ba siyang pumasok at doon ay mabilis namang tumungo ang elder sabay magalang pa itong nagpakumbaba sa harap niya. Habang pinagmamasdan naman ng elder ang ating bida ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang 5th layer body tempering realm cultivator ay nagtataglay ng isang maalamat na badge gayong base sa kanyang kaalaman ay tanging ang Great Elder lamang ng sect ang maaaring makapagbigay nito. Lumipas ang mga sandali at sa huli ay matagumpay na nakapasok si Qin Yan sa ikatlong palapag ng Skills Library kung saan agad niyang napansin na ibang-iba ito kumpara sa unang dalawang palapag.